Dominant protector. Credit to the author. 1731-40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ngunit sa puntong ito, mas nilapitan ni Jerwin si Terence at hininaan ang kanyang boses. Sa totoo lang, ang mga maharlikang pamilya ay hindi gaanong pakinabang sa isang pamilya. Ang aming negosyo ay kalahating legal at dapat ay maging mahinahon. Conflict. Isang hindi pagkakaunawaan. Muntik na akong mawala ng bato. Tumingin si Terence kay Jerwin, walang ekspresyon ang kanyang mukha. Biktima din ako dito, nawalan din ako ng kidney. Mapait na ngumiti si Jerwin, hindi mo ako masisisi dito. Ngumiti lang si Terence, hindi na nagsalita pa. Alam ng lahat kung ano ang nangyayari, ngunit ayaw ni Terence na sirain ang relasyon nila ni Jerwin sa ngayon. Kung hindi siya pupunta sa hapunan na ito. Ang firewolf gang sa likod ng isang Jerwin ay isang puwersa na kahit si Uncle Fredo ay hindi gustong malaman. Obvious naman na malakas ang background nila. Si Terence ay magiging tanga kung makikipag-usap sa isang super gang na may mga practitioner na ganyan. Dinala ng grupo ang kanilang mga plato sa lugar ng pagpili ng pagkain. Dahil buffet ito, kailangan nilang pumili kung magkano at kung ano ang gusto nilang kainin. Nagsimulang magpaliwanag si Jerwin, ito ang Korean area. Cheryl, anong gusto mong kainin? Kukuha ako para sa iyo. Dahil doon, pumulot si Jerwin ng ilang piraso ng Korean meat at ilalagay na sana sa plato ni Cheryl. Ayoko. Sobrang greasy. Mabilis na inilipat ni Cheryl ang plato sa gilid na medyo napahiya kay Jerwin. Pero dahil kinuha na niya ito, hindi magandang ideya ang pagbabalik nito, kaya ibinalik niya ito sa sarili niyang plato. Ngunit hindi pinanghinaan ng loob si Jerwin. Gumawa siya ng 2 hakbang at sinabing, may Korean codfish cuisine dito. Ang sarap. Hindi, ito ay masyadong maanghang, sabi ni Cheryl, nanginginig ang kanyang ulo. Ibinalik ni Jerwin ang codfish sa kanyang plato. Hindi masama ang beef na ito. Bakit hindi mo subukan? Tanong ni Jerwin na desidido pa rin. Ayoko. Hindi na nag-abalang magpaliwanag si Cheryl. Inilagay ni Jerwin ang karne ng baka sa sarili niyang plato. Bilang resulta, ang mga plato ni Jerwin ay halos bumuo ng isang maliit na bundok sa daan, at wala siyang nakitang kahit ano na nagustuhan ni Cheryl. Wala siyang choice kundi ibigay ang plato sa waiter at kuhaan siya ng bagong plato. Sa kabilang banda, walang mairerekomenda si Jerwin, kaya pumulot na lang si Cheryl at inilagay sa kanyang plato. Pinagsisihan ni Jerwin ang kanyang desisyon, ang panlasa ni Cheryl ay kakaiba. Matapos pagsisihan ang kanyang desisyon, tinanong ni Jerwin si Cheryl tuwing gusto niya ng pagkain, ngunit tinanggihan pa rin siya. Dahil dito, napuno ang kanyang plato ng parami, napuno ng 3 hanggang 4 na plato. Ilang beses na niyang hiniling sa waiter na pabulaikin sila, pero pinupuno pa rin niya ang kanyang plato. Ngunit sa bandang huli, natutong maging matalino ang isang Jerwin. Nauna siyang nagtanong, saka kinuha ang pagkain. Kung hindi ito gusto ni Cheryl, hindi niya ito kukunin. Ngunit pagkatapos niyang magtanong kung gusto ni Cheryl na kumain, siya na mismo ang kukuha nito. Hindi na kailangang gumawa ng kahit ano si Jerwin. Ito ay ginawa Jerwin very helpless. Ipagpatuloy lang niya ang pagtatanong, ngunit tumigil sa pagkain si Cheryl. Ang isang bagay na umaliw sa kanya ay natinulungan siya ni Yasing kaunti, kung hindi, kailangan niyang magpalit ng ilang mga plato. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang napakaraming pinagkakatiwalaan ni Yasi. After a turn, nakarating na sila sa dessert section. Lumiwanag ang mga mata ni Jerwin, nakahanap siya ng isang bagay na makakatulong sa kanya na mapalapit kay Cheryl, at lamandi pa sa kanya. Tumakbo si Jerwin sa isang dessert stall at kumuha ng dessert. Naglakad siya papunta kay Cheryl at inabot ito sa kanya. Cheryl, isa ito sa mga specialty dito. Popular snack din ito sa internet kamakailan. Ano ito? Kumunat ang noo ni Cheryl. Nakakatakot, parang bahagi ng katawan ng tao ang nasa kamay ni Jerwin. Eagle barbecue ang tawag dito. Haha, sikat na sikat. Bakit hindi mo subukan? Haha, hindi ba parang may parte ng katawan?
Masungit na sabi ni Jerwin. Ayoko, alisin mo. Pinandilatan ni Cheryl si Jerwin. Anong kalokohan ang ginagawa ng lalaking ito dito? Hindi ba ito nakakaapekto lamang sa kanyang gana? Hindi inisip ni Jerwin na guguluhin niya ang mga bagay-bagay, hindi ba masyadong inosente si Cheryl? Noong huling dumating si Jerwin, dumating siya kasama si Taizao at ilang iba pang mga babae, lahat sila ay pumila para sa pagkain, at nagsasaya pa sa kanya at kay Taizao. Ito ay kasing landi, ngunit bakit ngayon ay iba na? Yasi, gusto mo? Awkward na tanong ni Jerwin. Oh, maaari mong subukan. Naisip ni Yasi na ang bagay na ito ay medyo masaya, ngunit hindi niya alam kung ito ay magiging masarap. Ibinigay ni Jerwin ang ibon kay Yasi, nakahinga siya ng maluwag. Walang pagdadalawang isip na kumagat si Yasi. Namula si Cheryl ito si Yasi, kinain niya lahat. Maganda ba? Tanong ni Jerwin. Gusto niyang tanungin si Cheryl para magkaroon sila ng mas matalik na pag-uusap, ngunit nawalan siya ng interes matapos kainin ni Yasi. Okay lang, pero hindi kasing ganda ng Shield Brownie. Sagot ni Yasi. Natigilan si Jerwin, at halos madapa si Terence sa sarili niyang mga paa. Si Josephine, sa kabilang banda, ay nakatingin kay Terence na may kainahinala. Yasi, kumain ka na. Ang pagkain ni Terence. Naisip ni Cheryl na ito ay nawawala, ang problema ay, paano nasabi ng baliw na si Yasi ang ganoon sa publiko? Kumain na ako. Seryosong sabi ni Yasi. Ahem. Napatalon si Terence sa gulat habang nakatingin sa mga kainahinalang mata ni na Cheryl at Josephine. Kailan ka kumain, Yasi? Kapag nasa bahay ka. Sagot ni Yasi. Sa bahay. Umirap si Cheryl kay Terence bago seryosong bumaling kay Yasi. Yasi, nasa bahay ka. Kailan ka kumain? Nasaan ako noong mga oras na iyon? Anong ginagawa ko? Pareho ang iniisip ni Cheryl, halos araw-araw silang magkasama ni Yasi, at minsan ay kasama rin nila si Josephine. Wala siyang pagkakataong gumawa ng anuman kay Terence, di ba? Itinago ba niya ito sa akin sa kalagitnaan ng gabi? Ilang araw lang ang nakalipas, nasa bahay ka rin, kaya kumain ka na. Sagot ni Yasi. Ako. Halos mabitawan ni Cheryl ang plato sa kanyang kamay. Anong klaseng biro ang nilalaro ni Yasi? Kailan niya ito kinain? Sa pagkakataong ito, hindi inisip ni Josephine na posible ito. Maniniwala siya na may nangyayari sa pagitan ni Yasi at Terence. Pagkatapos ng lahat, si Yasi ay isang matapang na tao, at crush niya si Terence. Natural lang na gagawin niya ang lahat. 1732. Ngunit si Cheryl ay isang taong may matibay na prinsipyo. Hindi siya sasama kay Yasi, hindi ba? Oo, kumain ka na rin. Tumango si Yasi. Anong nakain ko? Yasi, anong pinagsasabi mo? Galit na galit si Cheryl. Hindi ako nagsasalita ng walang kaparerekan. Ginawa tayo ni Shield Bro ng mga panghimagas na gawa sa apoy noong nakaraan, at ito ay mas mahusay kaysa sa mga narito. Hindi ba marami ka rin? Inosenteng sabi ni Yasi. Napakurap si Cheryl, hindi sigurado kung matatawa ba siya o maiiyak. Nag-o-overthink ba siya sa mga bagay-bagay, o sinasadya ba ito ni Yasi? Medyo namula siya, halos hindi maintindihan si Terence. Naku, alam ko, Cheryl sis, mali ang iniisip mo. Dapat isipin mo na katulad ng ginawa mo kay Shield Bro sa kuweba. Napakurap si Yasi. Ano? Ano ang ginawa ko sa kuweba? Tinutulungan ko lang siyang higupin ang lason. Mabilis na paliwanag ni Cheryl, natatakot na baka hindi maintindihan ni Josephine. Si Jerwin ay medyo nanlumo, hindi siya nasangkot kay Cheryl, ngunit si Terence ay nasangkot sa mga taong ito sa halip. Dapat ay kinain na lang niya ang agila, nagligtas sa kanya ng labis na problema. Kailan mo ginawa ang apoy? Bakit hindi ko ito kinain? Tanong ni Josephine, binigyan ng mahinang sipa si Terence. Mapait na ngumiti si Terence kay Josephine. Sa susunod, gagawin ko ito para sa iyo. Hindi ako kumakain. Naramdaman ni Josephine na ang mga salita ni Terence ay malabo. Haha. Tumawa si Terence, ang tinutukoy ko ay ang apoy, hindi ang agila. Wala akong kinakain. Sige,
Sige, punta tayo doon. Sa tingin ko may steak na gusto ni Yasi. Sabi ni Josephine. Nakapaghanda na si Jerwin ng 6 na plato ng pagkain, at wala na siya sa mood na tanungin pa si Cheryl. Kinuha ng lahat ang pagkain at bumalik sa kani-kanilang upuan. Nagsimulang kumain si Yasi, magalang na kumain sina Cheryl at Josephine. Si Terence ay kapareho ni Yasi, nagsimula siyang kumain pagkaupo niya. Walang pakialam si Terence sa mga mata ng ibang tao. Tumingin sina Josephine at Cheryl kina Yasi at Terence na kumakain at mapait na ngumiti. Ang dalawang ito ay isang perpektong mag-asawa, wala silang pakialam sa kung ano ang iniisip ng mga tao sa kanila. Shield bro, ang sarap nito. Hindi kasing sarap ng sa iyo, pero hindi rin masama. Sabi ni Yasi habang inaabot kay Terence ang isang piraso ng steak. Haha. Ngumiti si Terence at inilagay ito sa kanyang bibig. Mababa ang tingin ni Jerwin kay Terence, ngunit medyo natatakot pa rin siya kay Terence. May sarkastiko siyang gustong sabihin, pero hindi siya naglakas loob. Ang suporta ng isang pamilya ay mas malakas kaysa kay Terence, at kahit na ang mga nakatagong bahay ay hindi katugma sa Firewolf Gang. Gayunpaman, ang relasyon sa pagitan ng isang pamilya at ng Firewolf Gang ay hula lamang, at kakaunti lamang ang nakahula nito. Iniisip lamang ng karamihan na ang isang pamilya ay isang ordinaryong negosyante lamang, sa pagitan ng itim at puti. Hindi madaling ilabas ni Jerwin ang mga Firewolves, kaya kailangan niyang tiisin si Terence sa ngayon. Ngumiti si Jerwin at lumingon kay Cheryl nang maalala ang layunin ng treat. Cheryl, bakit parang ang layo-layo na natin? Bagamat naiinis sa iyo ang ilan sa mga kilos ko noon, gusto talaga kita at gusto kitang ituloy. Noon, hindi mo naman ako naaayawan na mag-effort para sa'yo, di ba? Ibang klase noong bata pa ako. Tumingin si Cheryl kay Jerwin at napabuntong hininga, Jerwin bro, malaki na tayo ngayon. Mature na tayo, at dapat mas rational tayo. Sabi ko na nga ba, I'll always treat you like a big brother. What you're doing? Wala namang may dudulot na maganda sa'yo. Hehe, may kasabihan na, pag sincere ka, makakabasag ka ng metal at bato. Naniniwala ako na sa pamamagitan ng aking pagsusumikap, mababago ko ang iyong impresyon sa akin. Kung naging hindi kita komportable noon, pasensya na. Pasensya na. Sabi ni Jerwin. Ayos lang. Hindi na alam ni Cheryl ang isasagot. Haha, at Terence, maaring medyo laban ako sa iyo noon, ngunit alam ko na ngayon na wala na sa pagitan mo at ni Cheryl. Kakailanganin ko pa rin ang tulong mo sa hinaharap. Sabi ni Jerwin. Naku, walang problema, ngunit kailangan mong magbayad para sa iyong serbisyo. Hindi kita matutulungan na ipasa ang impormasyon ng walang kabuluhan, hindi ba? Sumangayon si Terence ng walang pag-aalinlangan. Siyempre, ibibigay ko sa'yo. Tumawa si Jerwin, iniisip na hindi natatakot si Terence na ibaba ang kanyang imahe sa mga mata ni Cheryl. Kinumpirma nito ang kanyang hula na hindi magkarelasyon sina Terence at Cheryl. Ang insidente ng Eagle Fire ay medyo napahiya at nagalit kay Jerwin, ngunit pagkatapos mag-isip tungkol dito, napagtanto niya na may nangyayari sa pagitan ni Terence at Yasi, ngunit hindi kay Cheryl. Pinadali nito ang mga bagay gusto niya si Cheryl, at hindi niya gusto si Yasi kahit na ibigay siya nito sa kanya ng libre. Oh, kung gayon maaari mo muna akong bigyan ng 3 hanggang 5 milyon. Alam mo ang aking bank account number, sabi ni Terence. 3 hanggang 5 milyon. Napakurap si Jerwin ng Terence na ito ay sobra. Siya ay casual lamang, at talagang gusto niyang gumamit ng pera. Isa pa, ano sa tingin niya ang ginagawa niya? At 3 hanggang 5 milyon. No way. Jerwin bro, you think 3 to 5 million is too much? Si Kuya Cheryl ay anak ng isang mayamang pamilya. Kung napakaliit mo, maghihirap ka kung talagang pakakasalan mo siya. Hindi ka naman pwedeng maging ganoon kahirap, di ba? Alam ni Yasi na si Terence ay humihingi ng pera sa orphanage at natural na nakipagtulungan. Siya at si Cheryl ay naibigay na ang lahat ng kanilang baon sa bahay ampunan, kaya hindi nila gaanong natulungan si Terence. Natural, tutulungan nila si Terence na linlangan si Jerwin. Hindi, ang ibig kong sabihin ay napakaliit. Naisip ni Jerwin sa sarili.
F***, maaaring kumita ako ng malaki kamakailan, ngunit kumita rin ako ng maraming pera sa gang ng Firewolves. Ang 3 hanggang 5 milyon ay hindi maliit na halaga, at ang problema ay hindi ito isang bagay na malulutas sa 3 hanggang 5 milyon lamang. Huwag na nating pag-usapan ang 3 o 5 milyon, 5 milyon lang. Malungkot na sabi ni Jerwin. Hindi ba't ang 5 milyon ay 3 hanggang 5 milyon lamang? Hindi ba't marami iyon? Tanong ni Yasi. Napuno ng puot ang puso ni Jerwin. F***, hahayaan ko muna kayong magsaya. Kapag natapos ko na iyon, hindi lang magiging akin ang mga asset ng pamilya Chu, magiging akin din si Cheryl. Gayunpaman, ngumiti siya at sinabing, haha, totoo iyon. 8 million na yan. Ito ay mas katulad nito. Kailan? Tumango si Yasi. I'll make the transfer right away. Haha, I mean what I say, maliit na pera lang ito. Tumawa ng walang pakialam si Jerwin. Natakot si Jerwin na may sasabihin pa si Yasi at mabilis na tumawag para ilipat ang pera. Kasabay nito, natanggap ni Terence ang text message na matagumpay ang paglipat. 17:33. Gayunpaman, malamig na sinabi ni Cheryl pagkatapos na maging matagumpay ang paglipat, Wastrel, gumastos ka ng napakaraming pera para lang kunin ang mga babae. O para mangalap ng impormasyon. Kung sino ang magpakasal sa iyo ay magagalit hanggang kamatayan. Ga! Napakurap si Jerwin, na pagtanto na niloko siya ni Yasi at Cheryl. Marahil ay hindi sinasadya ni Cheryl na dayin siya, ngunit ginawa niya sina Yasi at Terence ng isang maliit na pabor kung nagkataon. Gayunpaman, ikinagalit niya ang mga aksyon ni Cheryl. Nanumpa siya sa sarili niya na kukunin niya ang kanyang mga kamay kay Cheryl at isasama niya ito. Si Terence at Yasi naman ay medyo marami ang kumain. Si Josephine at Cheryl ay nagkaroon lamang ng kaunting kagat, habang si Jerwin ay wala masyadong makakain. Tuluyan na siyang nawala ng gana sa pagkain. Nang makitang halos tapos na ang panig ng kanyang ama, nag-hand gesture siya sa sarili at naghanda ng umalis. Ngunit nang sila ay aalis na, isang waiter ang lumapit at magalang na sinabi kay Jerwin, Sir, hindi mo pa nauubos ang iyong pagkain. Hindi na ako makakain, hindi ba ako makakain? Sumimangot si Jerwin. Pero, sobra na ang natitira mo. Sayang ito, at nakakahiya. Paliwanag ng waiter. Magkano? Bibigyan kita. Inip na ikinaway ni Jerwin ang kanyang kamay. Matagal na sana siyang galit kung wala si Cheryl. Sir, hindi po pera. Kung hindi po kayo tapos kumain, pwede na po kayong umalis, pero na-record na po ng camera namin ang inyong imahe. Ilalagay kayo sa exhibition board sa tindahan at ipapakita sa loob ng 1 linggo bilang object ng nakakahiyang listahan. Paliwanag ng waiter. F***. Hindi na kinaya ni Jerwin, naggastos ako ng pera para kumain, bakit ako papasok sa kaiyahiyang listahan? Sir, ito po ang rule ng restaurant. Babala at parusa po ito sa malisyosong pagmamalabas at pag-aaksaya. Kung kaunti na lang po ang natitira sa inyo, hindi na po namin hahabulin. Pero ngayon ay 6 na plato na po ang natitira ninyo, at hindi nyo pa nakakain. Medyo sobra na iyon. Magalang pa ring sabi ng waiter. Hindi nakaimik si Jerwin. Jerwin bro, tama siya, kailangan nating maging matipid, hindi maluho at mapag-aksaya. Kung sobrang aksayado mo, sino ang gustong pakasalan ka sa hinaharap? Si Cheryl sis ay isang taong matipid. Tumango si Yasi. Kakainin ko. Kakainin ko bago ako umalis, okay. Galit na galit si Jerwin, pero napaupo na lang siya. Sige na, uupo ako dito at dahan-dahan akong kakain. Ito ay para sa pinakamahusay. Ngumiti ang waiter at tumango. At kaya, umalis si Terence kasama sina Cheryl, Yasi, at Josephine. Gustong umalis ni Miguel kasama si Pablo, ngunit kumunat ang noo niya nang makitang may nangyari kay Jerwin. Humarap siya kay Pablo, nahihiya, mukhang malaki ang gana ni Jerwin. Haha, matandang kaibigan Chu, mauna ka na. Maghihintay ako dito sandali. Pupunta ako sa kumpanya mo bukas para pag-usapan ang pakikipagtulungan na nabanggit ko. Walang problema iyan. I'll take my leave now. See you tomorrow, old friend Ann. Ngumiti si Pablo at tumango.
Mukhang naging maayos naman ang usapan nilang dalawa na para bang nabawi ang dati nilang pagkakaibigan. Sina Pablo at Terence ay sabay na lumabas ng restaurant. Nakita ni Cheryl na namula ang mukha ni Pablo at nalilito, "Daddy, mukhang nagsasaya ka sa tiyuhin na iyon." "Oo, ang iyong tiyuhin ay babalik sa Starfield upang mamuhunan sa isang malaking proyekto, at inanyayahan niya akong sumali. Ang kumpanya ay nasa isang bottleneck ngayon." Tuwang-tuwang sabi ni Pablo. "Madaling magpanatili ng mga benta, ngunit mahirap palawakin. Kung matagumpay ang proyekto ng iyong tiyuhin, ang kumpanya ay maaaring umakyat sa ibang antas. Daddy, gusto mong magtrabaho kasama si Tito Ann at ang iba pa. Akala ko ba walang ginagawang disenteng negosyo ang pamilya nila?" Kumunat ang noo ni Cheryl. "Haha, Cheryl, huwag kang mag-alala. Alam ni Daddy ang kanyang ginagawa. Hindi ako sasangkot sa anumang bagay na labag sa batas. Ang pakikipagtulungan na pinag-uusapan natin ngayon ay isang maayos na negosyo, walang magiging anumang problema." Sabi ni Pablo. Mabuti naman. Pinapaalalahanan lang siya ni Cheryl, ngunit pagkatapos marinig ang mga salita ng kanyang ama, dapat walang problema. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang ama ay isang veterano sa mundo ng negosyo at alam ang kanyang mga limitasyon. Siya ay mas mahusay kaysa sa kanya. Si Terence, sa kabilang banda, ay hindi masyadong maasahin sa mabuti tungkol kay Pablo at sa partnership ng isang Miguel. Siya ay may parehong mga alalahanin tulad ni Cheryl, ngunit pagkatapos magtanong ni Cheryl, siya ay nag-alinlangan at hindi umimik. Siya ang pangalawang pinakamalaking shareholder ng mga industriya ng Pablo sa pangalan, ngunit wala siyang pakialam. Ito ay hindi ang kanyang lugar upang butt-in pagdating sa negosyo ng kumpanya, at ito ay malamang na Pablo ay hindi nais na magtrabaho sa kanya kung ito ay isang problema. "Terence, narinig ko mula kay Cheryl na dinadala mo siya, Yasi, at Josephine pabalik sa dati mong tahanan." Iniba ni Pablo ang paksa. Nagpaplano akong umalis sa loob ng ilang araw." "Anong meron, Tito Pablo?" tanong ni Terence. "Wala lang. I was planning to go back with you, but I'm doing a big project here, so I can't leave for a while. I can only apologize." Paumanhin na sabi ni Pablo. "Wala lang. Babalik lang tayo para magbakasyon. Pero, Tito Pablo, dapat pa rin tayong mag-ingat sa isang pamilya." Ngumiti si Terence. Nagpa siya si Terence na paalalahanan siya dahil nandito na sila. Natural. Patuloy ni Pablo, "Naisip ko ang pakikipagtulungang ito sa isang pamilya pagkatapos ng maraming pagsasaalang-alang. Sa isang banda, matandang magkaibigan na kami, at hindi ko ito basta-basta mapapabayaan. Sa kabilang banda, nakita ko na ang proyektong ito at talagang kumikita ito. Maaari nitong dalhin ang kumpanya sa mas mataas na antas. Mabuti iyan." Hindi na nagsalita pa si Terence. Si Pablo ay isang matandang kamay sa negosyo, at walang alam si Terence tungkol dito. Kaya niyang lutisin ang ilang problema sa karahasan, ngunit wala siyang gaanong masasabi sa pakikipagtulungan sa negosyo. Humiwalay si Terence kay Pablo sa parking lot, nandoon si Uncle Fredo para sunduin siya, habang si Terence ay nagmaneho pabalik sa bilya kasama ang mga babae. Nakakuha siya ng 8 milyon mula kay Jerwin ngayon, at sapat na iyon para mapagan ang sitwasyong pinansyal ng orphanage. Kung tungkol sa iba, mag-iisip siya ng ibang paraan. Gusto sana niyang humiram ng ilan mula kay Pablo, ngunit nabalitaan niyang gumagawa ang lalaki ng isang malaking proyekto ngayon, maaaring kailangan niya ng pera, at kaya hindi niya ito sinabi. 1734. Pakiramdam ko, medyo kakaiba ang kinikilos ni Daddy ngayon. Bago ito, pinananatili niya ang isang magalang na distansya mula sa isang pamilya ng isang Jerwin, ngunit ngayon ay muli siyang nagtatrabaho sa kanila. Bulong ni Cheryl pagkasakay sa sasakyan. Kung tutuusin, mas marami na siyang pagkakataong makilala ang isang Jerwin ngayon. Mahirap ang pakikitungo sa kanya. May narinig na akong kasabihan dati, pero hindi ako sigurado kung totoo. Sabi nga sa mundo ng negosyo, walang tunay na kalaban o kaibigan. Hanggat may magkaparehong interes, ang kalaban ay maaari ding maging kaibigan. Siguro kung ganoon ang kaso ni Tito Pablo. Tanong ni Josephine. I think so. Ang galing talaga ni Daddy sa business. Tumango si Cheryl.
Napakaraming kaso ng ganito. Maraming kumpanyang naghahabol sa isa't isa ang naging strategic partner sa isang kisap mata, kaya hindi nakakagulat ang pagtutulungan ni Pablo at isang Miguel. Tingnan natin, dapat malaman ni Tito Charlton ang kanyang ginagawa, sabi ni Terence. Tumango si Cheryl at hindi nagsalita. Pagkauwi nila, inimpake nila ang kanilang mga bag at sinamahan si Terence pabalik sa nayon. Siyempre, mag-show shopping sila bago umalis. Sabi nga sa kasabihan, bago gumalaw ang mga kawal at kabayo, gumagalaw muna ang mga baon at kumpay. Ito ang loika. Nagpasya si Cheryl na bumili ng mga gamit at ibalik muna, para maiwasan ang awkwardness na wala. Maaga pa naman ngayon kaya pumunta si Cheryl at ang iba sa supermarket. Sa supermarket, medyo nag-aalala si Josephine. Para siyang isang pangit na manugang na nakikipagkita sa kanyang mga in-laws, matagal na niyang kasama si Terence, at hindi pa niya binibisita ang mga elder nito. Magugustuhan kaya siya ng matandang Linford na nagpalaki sa kanya. Bukod dito, gustong bumili ni Josephine ng ilang regalo, ngunit hindi niya alam kung ano ang bibilhin. Hinawakan niya ang kamay ni Cheryl at nag-aalangan na nagtanong, "Cheryl, ano sa tingin mo ang dapat kong bilhin?" Sinabi ni Terence na hindi niya kailangang bumili ng kahit ano, ngunit ito ay regalo pa rin, hindi ba? Kung talagang pupunta ako sa bahay ng walang dala, iisipin ba ng mga tao na wala akong malay? Well, kailangan nating bilhin ito, ngunit hindi ko masabi kung ano ang bibilhin dahil hindi ko alam kung ano ang gusto ni Lolo Linford. Nasa mahirap na posisyon si Cheryl. Matanda, mahilig lang siguro itong uminom. Bakit hindi tayo bumili ng masarap na alak at ibalik natin? Mahilig uminom ang lolo ko. Mungkahi ni Yasi. Ayos lang. Sa tingin ko ang mga matatanda ay kadalasang nagbibigay ng mga bagay na ito. Sabi ni Cheryl, palaging dinadala ni Daddy ang mga bagay na ito kapag pumupunta siya sa bahay ng lolo. Tapos bibili tayo ng bar. Pero ano ang bibilhin natin? Nag-alinlangan si Josephine, hindi sigurado kung ano ang bibilhin. Siguro dapat nating tanungin si Terence. Siya ang nakakaalam nito. Hindi makapagdesisyon si Cheryl. Hindi sumama sa pamimili si Terence kasama ang mga babae, iniwan niya ang trabahong bodyguard kay Chester, nakababalik lang sa Starfield, at pumunta sa kinaroroonan ng orphanage. Isa itong lumang residential area, katulad ng kung saan nakatira ang pamilya ni Chen Hale. Ang pinakamataas na palapag ng bawat gusali ay isang loft na may 6 at 7 palapag. Mukha itong duplex, ngunit dahil matagal nang naitayo ang mga gusaling ito, napakahirap ng kalagayan ng pinakamataas na palapag. Ang pagtagas ay isang pangkaraniwang bagay. Pinaupahan din ito ng may-ari ng mura, kaya hindi siya mananagot sa pagpapanatili. Hindi napigilan ni Terence na umiling nang makita ang kondisyong ito. Napakahirap sa mga batang ito, at ang kuripot na iyon na si Akira. Gayunpaman, gaano man siya kakulit o kuripot, nakatira pa rin siya sa ganoong lugar dahil ayaw niyang gumastos ng napakaraming pera sa pagpapatayo ng bahay ampunan. Paano siya mabubuhay kung ang pera ay naubos na? Si Cody at si Elder Zoe ay nagkaroon ng simpleng kasunduan sa din gagamit sila ng isang piraso ng lupa na 5 beses na mas malaki kaysa sa orihinal upang ipagpalit sa lupain ng orphanage. Mukhang nagkaroon ng malaking kalamangan ang orphanage, ngunit hindi iyon ang nangyari. Ang bagong pinagpalit na lupain ay nasa isang napakalayo na lokasyon, sa gilid ng lungsod na nasa paligid na ng mga suburb. Ang presyo ng lupa ay mas mababa kaysa sa bahay ampunan. Ang pagkakaiba ng 5 beses ay hindi isang pagmamalabas, ngunit ang problema ay ang Cody ay kinakalkula lamang ang presyo ng lupa at hindi kasama ang orihinal na bahay ng orphanage. Simple lang ang dahilan ni Cody na sunog ang bahay, paano kanya mabibigyan ng kabayaran? Ang paggamit ng lupang may katumbas na halaga upang ipagpalit dito ay ganap na makatwiran at patas. Bagamat medyo ayaw ng matandang prinsipal, wala na siyang ibang pagpipilian ngayong wala na ang bahay at wala na siyang bargaining chip sa kanyang mga kamay. Hahayaan niya lang silang gawin ang gusto nila. Ayaw ni Cody na gawing big deal ito, kaya hindi niya hinayaang malugi ang orphanage nang ipinagpalit niya ang lupa.
Ang pangunahing problema ay ang bahay ampunan ay may isang malaking piraso ng lupa ngunit walang pera upang itayo ito. Ito ang pinaka-nakamamatay na bagay. Si Cody at Bosso ay kukuha ng kredito nang makita nila ang eksena ng pagkawasak at si Irving na nakaupo sa isang kotse sa hindi kalayuan. Napatalon si Cody sa gulat at nagmamadaling tumakbo papunta sa kotse. Master Irving, ano po ba? Nasunog ba ang bar? Mahinang sagot ni Irving. Ang kahihiyan ay hindi siya pinahintulutan na magpaliwanag ng labis, at hinintay niya rito ang nakatatandang B na dumating at pagalingin siya. Kung hindi dahil sa hindi makakahanap ng ibang lugar si Kuya B, hindi siya makikita ni Cody. Anong nangyayari? Tanong ni Cody. Dahil malapit nang magpaliwanag si Elder B, ayaw magpaliwanag ni Irving, wala lang. How's everything going on your end? Congratulations, Master Irving. Sa wakas ay sumuko na ang matandang din ng orphanage matapos takutin at tuksuhin namin ni Boss Zoo, at pumayag na ipagpalit ang lupa sa amin. Ngayon, amin na ang lupa. Mabilis na sabi ni Cody. Bagamat halos magkapareho ang halaga ng 2 piraso ng lupa, si Cody pa rin ang nakakuha ng mas magandang pagtatapos ng deal. Ang kapirasong lupa sa mga suburb ay hindi gaanong nagagamit ng Cody, at hindi ito bibilhin ng mga tao kahit na gusto nilang magtayo ng bahay. Bibilhin lamang ito ng mga tao kung gusto nilang magtayo ng pabrika o iba pa, ngunit bihirang sitwasyon iyon. Ang lupain ay walang silbi sa Cody sa ngayon, at napakalaking bagay na ibigay ito sa ampunan. Congratulations, my ass. Narinig ni Irving ang mga salita ni Cody at sa wakas ay hindi na ito napigilan pa. Master Irving, talagang nakakakuha kami ng mas mahusay na pagtatapos ng deal. Ang piraso ng lupang iyon ay hindi mabibili ng salapi, walang may gusto nito. Maingat na sabi ni Cody. Samantalahin. Nagbayad ako ng 200 milyon kay Terence para sa apoy na ito. Tingnan mo, binali muli ni Terence ang aking binti, at sinunog pa niya ang bar. Sinabi ni Irving, sabihin mo sa akin, kumain ako hanggang sa karagatang Pasipiko. Pinagsasamantalahan mo pa rin ako. 1735. Napatulala si Cody, hindi niya napansin ang binti ni Irving nang siya ay nakaupo sa kotse, ngunit ngayon ay alam na niya na lahat ng iyon ay si Terence. Sige, sapat na malaman mo ang tungkol dito. Huwag mo nang banggitin pa. Hihintayin ko na dumating si Master at pagalingin ako. Alam mo naman ang sasabihin pagdating ng panahon, di ba? Tanong ni Irving. Alam ko, Master Irving. Kukunin ko ang lahat ng ito sa aking sarili, hindi kita kaladkarin dito. Isa kang inosenteng biktima. Seryosong sabi ni Cody. Hindi masama. Tumango si Irving, nasiyahan. Pinindot ni Terence ang doorbell. Si Kent ang nagbigay ng address sa kanya, pero hindi niya alam kung tama o hindi. Ang mga gusali sa residential area na ito ay walang mga numero, at natagpuan lamang ito ni Terence pagkatapos magtanong sa paligid. Maya-maya, ang boses ni Akira ay nagmula sa silid, sino ito? Ako ito, Terence, sabi ni Terence. Terence. Puno ng pagkalito ang boses ni Akira nang bumukas ang pinto, puno ng pagkagulat ang mukha niya. Anong ginagawa mo dito? At nahanap mo pa ang lugar na ito? Hindi niya kasalanan, hindi niya sinabi kay Terence ang tungkol sa orphanage. Kahit na malaman ni Terence ang tungkol sa sunog sa balita, hindi siya makakapunta rito. Terence bro, nandito ka na. Tumakbo si Kent palabas ng bahay at binati si Terence. Kent, sinabi mo ba sa kanya? Hindi tanga si Akira na hulaan niya kung ano ang nangyayari sa mga ekspresyon ni Kent at Terence. Akira sis. Napahiya si Kent matapos ma-expose ni Akira, casual ko lang itong nabanggit, at nandito si Terence bro para tumulong. Casual mention. Nandito siya. Paano maniniwala si Akira? Sabihin mo sa akin ang totoo, pinandilatan niya si Kent, tinanong mo ba si Terence na tumulong? Mabuti, hiniling ko sa kanya na pumunta, ngunit si Terence bro ay hindi isang tagalabas. Ibinaba ni Kent ang ulo at bumulong. Hindi isang tagalabas. Maaaring ang mga tao mula sa ampunan.
Dilat ang mga mata ni Akira. Hindi ba siya ang boyfriend ni Akira sis? I was thinking. Kaya hinayaan ko siyang sumama. Maingat na sabi ni Kent. Siya. Ako. Namula ang mukha at tenga ni Akira. Gusto niyang sabihin na hindi niya boyfriend si Terence. Ngunit ang pagsasabi na sa harap ni Terence ay medyo nasaktan ang kanyang pagmamataas, hindi banggitin na narito si Terence upang tumulong. Paano niya nasabi ang ganoong bagay? Hehe, huwag mo siyang sisihin. Ako ang nagkusa na pumunta. Alam ni Terence kung ano ang iniisip niya, ngunit wala siyang pakialam, nagdala ako ng pera sa pagkakataong ito. Ito ay para matulungan kayo sa emergency. Narinig ko na ang pagpapatayo muli ng orphanage ay nangangailangan ng malaking pera, ngunit mayroon lang akong 8 milyon ngayon. Magtayo na kayo ng isang modernong orphanage. Kailangang planuhin ang lahat ng pasilidad. Tutulungan ko kayong makaisip ng paraan mamaya. Wow! Terence bro, ang galing mo. Nasa oras ka. Hindi inaasahan ni Kent na bibigyan siya ni Terence ng 8 milyon ng biglaan, at ito ay paunang pondo lamang. Tuwang-tuwa siya. Pabor siya sa pagtatayo ng mas malaking bahay ampunan. Sa ganitong paraan, maaari silang kumuha ng mas maraming inabandonang mga sanggol at mga batang walang tirahan. 8 milyon. Napatingin si Akira kay Terence nang may pagtataka. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang bibigyan ni Terence ang orphanage ng 8 dolly. Hindi niya kilala si Terence bilang ganoong tao. Hindi kaya tulad ng sinabi ni Kent na mali si Terence. Pero di ba may girlfriend na si Terence? At iniisip mo pa na pagsamantalahan ako. Ang Dean, sa kabilang banda, ay napakasaya na si Terence ay dumating upang tulungan siya sa oras ng kanyang pangangailangan, ngunit nagsisimula na siyang magduda sa tunay na intensyon ni Terence. Ngunit wala siyang alam tungkol sa lalaking magnanakaw, kaya naisip niya talaga na may relasyon sina Terence at Akira. Nailipat na ito sa account na sinabi mo sa akin na itago ang donasyon. Pwede mong suriin, dapat nasa account na. Sabi ni Terence. Terence, ikaw. Sumama ka sa akin saglit. Akira na nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagpas siyang ailapag ang lahat ng kanyang card sa mesa kasama si Terence. Hindi niya kayang samantalahin si Terence ng ganito, di ba? Hindi niya ito gusto, kaya may ilang bagay na kailangan niyang linawin. Kung hindi, kung talagang mali ang pagkakaintindi niya, paano niya ito mababayaran sa hinaharap? Kung walang puwang sa puso ang lalaking magnanakaw, magagawa na lang niya ang sinabi niya noon at gamitin ang katawan niya para bayaran ang pabor. Ngunit mayroon na siyang isang taong gusto niya, at ayaw niyang pabayaan siya, kaya gusto niyang ayusin ang mga bagay-bagay kay Terence. Oh! Kumurap-kurap si Terence, talagang hindi niya ito inisip, at talagang gusto niyang gumawa ng isang bagay para sa orphanage. Ang mga aksyon ni Akira sa libingan at ang mga magnanakaw na iyon ay labis na naantig kay Terence, at iyon ang dahilan kung bakit siya tinulungan. Ayaw niyang makakuha ng anumang kapalit si Akira, kung hindi ba mas mabuting bigyan siya ng pera bilang lalaking magnanakaw. Malamang na ibibigay ni Akira ang sarili sa kanya noon, ngunit hindi iyon ang orihinal na intensyon ni Terence. Ngunit nang makitang tumalikod na si Akira at umalis, kinailangan siyang sundan ni Terence. Isinara ni Akira ang pinto at huminto sa sulok ng hagdan. Anong problema? Tumingin si Terence kay Akira ng kakaiba. Ikaw. Gusto mo ba ako? Gusto mo ba akong pasayahin? Pinandilatan ni Akira si Terence at hininaan ang kanyang boses habang kinakagat niya ang kanyang labi. Ah! Gusto kita. Napakurap si Terence. Please ikaw. Ano ito? Hindi. Saka bakit mo kami binibigyan ng pera ng walang dahilan? Naghinala din si Akira sa reaksyon ni Terence, ngunit hindi siya naniniwala na may magandang intensyon si Terence. Mula sa kanyang pananaw, kailangan niyang maging hindi maganda. Ang dalawa ay hindi malapit, at si Terence at ang iba pa ay ginawa na ang kanilang makakaya para sa donasyon. Hindi na kailangang magpadala ng anumang pera ngayon. Dagdag pa, ang donasyon ni Terence sa pagkakataong ito ay higit pa sa kabuuang halaga na naibigay niya noong nakaraang pagkakataon. Hindi niya maiwasang maghinala.
Sa totoo lang, kung walang mas malalim na pangunawa si Terence sa iyo Akira sa libingan, hindi sana siya nagpadala ng pera. Kasalanan lahat ni Kent, sabi niya mahirap para sa inyo. Mapait na ngumiti si Terence, ano sa palagay mo? Masyado ka bang nag-iisip? Ako. Akala ko may ulterior motive ka. Meron na akong nagugustuhan, and he's 100 times, no, 1,000 times better than you. So, if you have any other motive, huwag mo nang masyadong isipin. Sabi ni Akira at nakahinga ng maluwag. Hindi nakaimik si Terence. Ang taong gusto mo ay 100 beses, 1,000 beses na mas malakas kaysa sa akin. Tinatawag mo ba akong split personality or something? Hindi alam ni Terence kung tatawa o iiyak. Alam kong may gusto ka. At saka, hindi ako interesado sa katamtaman mong kung fu. 1736. Buti na lang hindi mo nagustuhan. Nakahinga ng maluwag si Akira at ngumiti, I'm sorry, halos hindi kita maintindihan. Nandito ka ba talaga para tumulong? Huwag mong kalimutan, ibalik mo sa akin ang pera ko. Ayaw makipagtalo ni Terence kay Akira at pinagbantaan siya. Huwag. Nangangailangan si Akira ng pera, at hanggat naiintindihan niya na walang ibang motibo si Terence, hindi niya ibibigay ang pera ng ganoon kadali. Nabalitaan ko na tatanggap ka ng ilang misyon. Tanong ni Terence. Sinabi ba sa'yo ni Ken? Nagpout si Akira, mabait siya sa iyo. Huwag kang pumunta. Tutulungan kitang makaisip ng paraan para makuha ang natitirang pera. Sa antas ng iyong kakayahan, baka hindi ka na makabalik kung pupunta ka. Aalis ako kung wala ng iba, sabi ni Terence. Malayo ang biyahe ko, kaya tawagan mo ako ni Kent kung mayroon. Dahil doon, tumalikod si Terence at naglakad pababa ng hagdan, kumaway kay Akira. Kailan naging mabait si Terence? Nalilitong tumingin si Akira sa likod ni Terence. Ngunit kumurap siya at kinusot ang kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay pamilyar siya nang makita niya ang likod ni Terence, at mas bumilis ang tibok ng puso niya. Ngunit nang gusto niyang tingnang mabuti, nawala na ang anyo ni Terence sa hagdan patungo sa susunod na palapag, at hindi na niya ito makita. Umiling si Akira, hindi alam kung bakit siya nakaramdam ng ganito bigla. Hindi na siya nag-iisip pa at mabilis na bumalik sa kanyang apartment. Akira sis, nasaan si Terence bro? Wala na siya. Curious na tanong ni Kent nang makitang bumalik na mag-isa si Akira. Busy siya, kaya umalis muna siya. Sabi ni Akira. Tapos, may sinabi ba siya sa iyo? Tiningnan ni Kent ang natural na ekspresyon ni Akira, na parang walang nangyari sa dalawa. Medyo disappointed siya. Nakita ni Kent si Akira bilang isang diyosa sa kanyang puso, ngunit alam niyang hindi ito sapat para sa kanya. Dagdag pa, ang pagsamba na ito ay walang kinalaman sa pag-ibig. Isang taong kasing lakas ni Terence ang makakapag-alaga kay Akira sis, kaya mataas ang tingin ni Kent kay Terence. Ang punto ay nangako siya kay Terence na ilihim ang kanyang pagkakakilanlan, at mukhang hindi gusto ni Akira sis si Terence. Hindi niya masabi ng diretso kay Terence, kaya nagtanong lang siya. Anong sabi niya? Tumingin si Akira sa kakaiba at balisang ekspresyon ni Kent at nakaramdam ng hinala. Sabi ko, Kent, may sekreto ba kayo ni Terence? Ano ang sinabi niya sa iyo? Hindi. Hindi. Mariin na umiling si Ken. Nangako siya kay Terence na hindi siya magbubunyag ng kahit ano. Siya ay isang tao, kaya natural na kailangan niyang tuparin ang kanyang salita. Then why you ask me what he said to me? What do you know? Hindi makapaniwalang tanong ni Akira. Ako. Sa totoo lang, sa tingin ko ay mabuting tao si Terence bro. Ang lalaking magnanakaw na iyon, para sa iyo, napaka-ilusyonaryong figure niya. Si Terence bro talaga, nasa harap mo siya. Sabi ni Kent, susuportahan kita ni Terence bro. Ano ang alam mo, bata? Walang magawang sabi ni Akira, dagdag pa, hindi naman ganoon ang sinasadya ni Terence. Nagiging mabait lang siya at gumagawa ng mabuti. May girlfriend siya, huwag masyadong mag-isip. Oh. Walang choice si Kent at itinikom ang bibig. Pinag-isipan niya ito at nagpa siya na magsabi ng magagandang bagay tungkol kay Terence kay Akira sa hinaharap.
Ito ay makakatulong. Habang ipinagdiriwang ng ampunan ang malaking halaga ng pera, nag-alala ang Dean. Ipinaliwanag ni Akira na si Terence ay gumagawa lamang ng mabuting gawa, ngunit sa karanasan ng Dean, naramdaman niyang may mali. Medyo sobra na ang 8 milyon ni Terence. Nahirapan ng Dean na paniwalaan na walang ibang intensyon si Terence, ngunit sigurado si Akira na wala ni Terence. Nag-o-overthink ba siya? Pero no matter what, may pera na siya ngayon. Ito ay isang magandang bagay. Bukas, maiimbitahan ng matandang punong guro ang kumpanya ng disenyo para talakayin ang pagtatayo ng bagong ampunan. Nagring ang telepono ni Terence pagkaalis niya sa kinaroroonan ni Akira. Akala niya ay si Josephine at ang iba pa, ngunit hindi niya inaasahan na makikita ang sanggi ng Amara sa screen. Shan. Bumalik ka na sa Starfield. Kinuha ni Terence ang telepono, nagulat. Oo, kakabalik ko lang. May gagawin pa ako, kaya hindi ako pwedeng magstay sa bahay buong araw. Huminto ng kaunti si Amara, plus, pinalayas ako. Sinabihan ako ni Lolo na makipagkita sa iyo sa Starfield sa lalong madaling panahon. Samahan mo ako. Anong gagawin natin? Tanong ni Terence, nagulat. Ituloy mo ang paghabol sa iyo. Kailangan mo ba talaga akong linawin ito? Ngayon ay nakikita ka ni Lolo bilang pag-asa para muling bumangon ang ating pamilya, na pinipilit akong manatili sa iyo. Sabi ni Amara, nababagabag. Ha! Tapos inis na inis ka. Hindi alam ni Terence ang sasabihin. Siyempre hindi, palagi kitang gusto. Si Amara ay the bold type, inamin niya ang lahat ng walang pag-aalinlangan. Huwag na nating pag-usapan to. Tinawagan mo ba ako para sabihing bumalik ka na? Gusto ni Terence na makipag-ugnayan kay Josephine at sa iba pa sa lalong madaling panahon, kaya wala siyang oras na makipag-chat kay Amara. Hindi, wala ako nitong mga nakaraang araw. May mga hawak akong ilang case. Pwede mo ba akong tulungan? Sabi ni Amara. Alam kong wala kang silbi. Ginagamit mo ako bilang libreng paggawa. Aalis ako nitong ilang araw, kaya malamang na wala akong oras. Sabi ni Terence. Tulungan mo ako. Medyo nakasimangot ang tono ni Amara habang umaarte siya na parang spoiled na bata, marami talaga akong kaso na haharapin dito. Masyado akong abala. Paano kung tulungan mo ako sa isa? Sabihin mo sa akin. Hindi na nakayanan ni Terence. Kamakailan lang, may bagong nabuong gang sa Starfield City, na gumagamit ng mga batang kalye at mga kidnap na bata para magnakaw, pero kung tutuusin, mga street performer lang sila, nagbebenta ng kanilang mga sining sa Night Market Street. Wala akong magagawa sa kanila dahil wala akong ebidensya. Hindi ba kayo nagkakaayos ni Akira? Pwede mo bang itanong sa orphanage kung may balita sila? Hindi magkasundo sina Amara at Akira. Bagamat alam niya na si Akira ay naging magnanakaw para sa ampunan at pinabayaan siya pansamantala, ayaw muna siyang lapitan ni Amara. Maaari lamang niyang hilingin kay Terence na tulungan siyang malaman. 1737. Pagkatapos ng lahat, ang bahay ampunan ay dapat magkaroon ng ilang pakikipag-ugnayan sa mga gang na ito, at ang maliliit na gang na ito ay bibili ng ilang mga ulila mula sa mga iligal na orphanage upang tulungan silang gumawa ng mga krimen. Siyempre, hindi gagawa ng ganoon si Akira, ngunit ang mga taong ito ay maaaring nakipag-ugnayan sa kanya. Oh, okay, tutulungan kitang bantayan. Ngunit hindi ko alam kung may anumang balita, sabi ni Terence. Okay, maraming salamat. Kung may balita, mangyaring makipag-ugnayan sa akin. Sabi ni Amara. Umiling si Terence at ibinaba ang telepono. Gaya ng inaasahan, tumawag si Josephine pagkatapos niyang ibaba ang tawag. Josephine, nasaan na kayo? Hahanapin ko kayo pagkatapos ko dito. Tanong ni Terence. Terence, nasa supermarket tayo na lagi nating pinupuntahan. Sabi ni Josephine, gusto kong bumili ng. Bilhan si Lolo Linford ng regalo, ngunit hindi ko alam kung ano ang makukuha ko. Ano sa tingin mo ang dapat kong makuha? Ibigay mo sa kanya. Hindi naman kailangan yan, di ba? Hindi tumayo si Terence sa seremonya kasama ang matandang Linford.
Wala siyang binili para sa matandang Linford nitong mga taon. Sa katunayan, walang gaanong pera si Terence sa kanyang bulsa. Maliban sa ilang gastusin sa pamumuhay, ibinigay niya ang natitira sa matandang Linford. Paano natin magagawa iyon? Sinabi ni nanay na dapat akong bumili ng isang bagay kapag nakilala ko ang isang elder sa unang pagkakataon. Naisip ni Josephine na kung ang kanyang ina, na napakaliit na tao, ay nagsabi na, ito ay tiyak na napakahalaga. Pagkatapos ay bibili ako ng ilang bote ng ergoto. Sabi ni Terence pagkatapos ng ilang pag-iisip. Mahilig uminom si matandang Linford, ngunit hindi niya matiis na bilhin ito. Lagi siyang gumagawa ng sarili niyang alak. Kapag naubos na niya ang sarili niyang alak at hindi sapat ang bagong alak ay pupunta siya sa kainan ni Baluwang para bumili ng bote ng ergoto para matugunan ang kanyang pananabik. Ngunit sa totoo lang, mahusay ang mga medikal na kasanayan ni matandang Linford, ngunit ang kanyang mga kasanayan sa paggawa ng alak ay hindi ganoon kahusay. Hindi mataas ang alcohol content, kaya mas pinili ng matandang Linford si ergoto. Palagi siyang pumupunta kay Terence para sa isang paligsahan sa pag-inom noon, ngunit hindi nalasing si Terence kahit na matapos ang 1,000 baso. Sayang ang pag-inom mo ng ergoto. Inom mo ako ng tubig. Ergoto. Kumurap si Josephine. Alam niyang mura ang alak na ito, ang tatay niya ang umiinom nito ng mag-isa kapag may problema ito sa binti, at siya mismo ang umiinom nito. Talagang hindi ito mahal. Hindi ba medyo hindi nararapat na ibigay ito sa isang matanda? Oo, bilhan mo siya ng isang box. Mas gusto niyang uminom ng ergoto at kumain ng fennel beans. Hindi siya sanay sa iba pang alak na binili mo, sabi ni Terence. Oh, sige. Walang pagpipilian si Josephine kundi ang tumango bilang pagsang-ayon matapos marinig kung gaano determinado si Terence. Hintayin mo ako, hahanapin kita. Bumaba si Terence at nagmaneho papunta sa supermarket. Kasabay nito, sa buffet restaurant, isang Jerwin ang kumakain na may mapait na mukha, at isang Miguel ang tumulong sa kanya. Hindi nakayanan ng isang Miguel na kumain ng mag-isa ang kanyang anak, kaya kasama niya itong kumain. Kung hindi lang dahil sa takot na makunan si Jerwin, umalis na siya. Ngunit kung ito ay talagang ipapakita, ang kanyang pangalan bilang isa sa 4 na Young Masters ng Starfield ay tuluyang mawawala. Tay, kumusta? Naging maayos ba? Sabi ni Jerwin habang sinusubukang maghanap ng topic na pag-uusapan. Ito ay napaka-smooth. Tiyak na bagay ang hypnotist na iyon, sabi ng isang Miguel, naniwala si Pablo sa lahat ng sinabi ko. Kung hindi dahil sa kanya, hindi natin mapapaalis si Pablo ng ganoon kadali. Hindi ko inaasahan na may kakayahan siyang magpa-hypnotize ng mga tao sa telepono. Haha, tama, siya yung taong pinadala ng deputy leader para tulungan akong makakuha ng pera. Kasing lakas niya yung professor at yung iba, pareho silang core member ng Firewolves. Maaari pa niyang i-hypnotize ang isang idiot, lalo pa ang isang normal na tao tulad ni Pablo. Pagmamalaki ni Jerwin. Jerwin, ang posisyon mo sa Firewolf Gang ay nalampasan na ang akin. Who knows? Baka makapasok pa tayo sa core ng Firewolf Gang in the future. Kung ganoon, ang ating isang pamilya ay maaaring umakyat sa hinaharap. Puri ng isang Miguel. Hindi talaga alam ni Miguel kung paano susuriin ang kanyang anak. Siya ay mas matapang kaysa sa isang Jan, at ang mga bagay na ginawa niya ay tila pabigla-bigla at hanggal, ngunit sa tuwing nakakakuha siya ng malaking halaga para sa mga Firewolves. Hindi alam ni Miguel ang sasabihin. Ngunit, kung hahayaan mo ang hypnotist at ang propesor na gumawa ng mga pribadong bagay para sa amin, magkakaroon ba sila ng problema? Hininaan ni Miguel ang boses at nagtanong. Sila. Ngayon, sa harap nila, ang aking mga salita ay may napakalaking bigat. Kapag nagtatrabaho ka para sa mga Firewolves, dapat ka ring makakuha ng ilang mga benepisyo para sa iyong pamilya. Umiling si Jerwin at buong pagmamalaki na sinabi, ito ay isang magandang oras upang magpahinga ngayon. Dahil wala silang magawa, maaari silang gumawa ng isang bagay para sa akin.
Kahit na malaman ng mga firewolves, kahit na ang ilang mga firewolves ay malaman, sila ay hindi magsasabi ng higit pa sa 100 beses. Kahit sino pa. Totoo yan. Napabuntong hininga si Miguel. May karapatan na ngayong ipagmalaki ang kanyang anak. Ang mga pangunahing mapagkukunan ng Firewolf Gang ay maaaring gamitin niya. Ipinakita rin ito kung gaano siya pinahahalagahan ng Firewolf Gang. Tama siya. Kapag siya ay nagkaroon ng oras upang kumita ng pera para sa mga firewolves, ito ay wala upang kumita ng pera para sa kanyang pamilya. Lalaban ako sa pagkakataong ito at iiwan si Pablo ng walang paraan. Saka ko lang mapapangasawa si Cheryl. Nagningning ang mga mata ni Jerwin sa naisip. Jerwin, sa katayuan at kakayahan mo ngayon, anong klaseng babae ang hindi mo mahahanap? Bakit masyado kang nahuhumaling kay Cheryl? Hindi maintindihan ni Miguel ang iniisip ng kanyang anak. Bagamat ang bahay ni Charlton ay si Terence bilang tagapagtaguyod, ito ay tila malakas, ngunit ang isang Miguel ay talagang walang pakialam sa kanya. Ka-level lang ito ng isang noble house, kahit ang hidden house na isang Miguel ay hindi ito naiisip na kapaki-pakinabang. Sa ganang kanya, pagkatapos niyang kunin ang negosyo ni Pablo, magiging isang fallen miss si Cheryl. Kailangan ba ng isang Jerwin na mag-alala? Pare, hindi mo naiintindihan. Ito ay isang kinahuhumalingan mula sa aking pagkabata. Pagsisisihan ko kung hindi ko makuha si Cheryl, sabi ni Jerwin. Baka maramdaman kong wala lang ito pagkatapos ko siyang makuha, ngunit hinding-hindi ako makontento kung hindi ko siya makukuha. Sige, dahil gusto mong gawin ito, gawin mo na. Ngayong lumaki ka na, alam mo na kung ano ang iyong ginagawa. Hindi siya sinubukang pigilan ng isang Miguel. Tama, siguraduhing malinis ang pagsasanib sa mga industriya ng Pablo, at huwag ipaalam kay House Charlton ang tungkol dito. Ayokong maging masamang tao at gawing galit sa akin si Cheryl. Gusto ko ang kanyang katawan, at ang kanyang puso. Sabi ni Jerwin. Huwag kang mag-alala, veterano na ako sa mundo ng negosyo. Naiintindihan ko ang mga bagay na ito. Tsaka sa tulong ng hypnotist, walang magiging problema. Sabi ni Miguel. Mabuti naman. Tumango si Jerwin, o diba, balita ko hindi natutuwa ang kuya ko sa sitwasyon, kaya bumalik siya sa trabaho. 1738. Yumin Jand. N. He's back. Miguel sighed. Palagi niyang nararamdaman na ang negosyong kinuha mo ay ang pundasyon na kanyang itinayo. Pakiramdam niya ay dapat sa kanya ang kasalukuyan mong kaluwalhatian, kaya hindi siya nasisiyahan. Nag-apply siya sa apoy na Wolfgang at bumalik mula sa hangganan. Gusto niyang maging katulad mo, gamit ang mga pamamaraang ito para kumita ng pera. With his guts. Jerwin pouted, hindi lang siya mahiyain, pero tanga rin siya. Nagtataka ako kung bakit pumayag ang mga firewolves na bumalik siya. Hindi rin maliit ang mga kontribusyon niya sa Firewolf Gang. Siyempre, kumpara sa iyo, ang kanyang mga kontribusyon ay mas maliit. Of course, sabi ng isang Miguel. Bumalik lang siya para ingatan ang kanyang emosyon. Kung tungkol naman sa assistant niya, sigurado akong hindi siya bibigyan ng anumang makapangyarihang papel. Sa tingin ko sinusubukan niyang ipaglaban ako para sa posisyon ng magiging pinuno ng isang pamilya, tama ba? Tila nakita ni Jerwin ang iniisip ng isang Jand. Siya ang kuya, kaya hindi nakakagulat na mayroon siyang ganoong mga iniisip. Pero hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa kanya, sabi ng isang Miguel. Naiintindihan ko. Sinasabi ko lang, tumango si Jerwin, hayaan mo siya. Nagmaneho si Terence papunta sa supermarket at nakita niya ang Audi S5 ni Cheryl sa parking lot. Nagpark siya sa tabi ng kotse niya at pumasok sa supermarket. Magaling si Terence sa paghahanap ng mga tao, at nahanap niya si Josephine at ang iba pang mabilis na namimili para sa Ergwoto. Josephine, hindi mo naman kailangang bumili ng marami diba? Hindi alam ni Terence kung matatawa ba siya o maiiyak sa 2 kahon ng sorghum wine ni Josephine sa cart. Sa totoo lang, may ilan sa nayon. Ito ay tanda lamang ng iyong pagpapahalaga. 1 kahon ay sapat na. Sabi ni Terence habang ibinalik ang isa. Nakita ko, naisip kong bumili ng higit pa.
Si Josephine ay medyo napahiya. Tapos mo na bang bilhin lahat? Tanong ni Terence. Malapit na ang oras. Itinuro ni Cheryl si Chester na nagtutulak ng 2 punong shopping cart. Nabili ko na lahat ng kailangan kong bilhin. Tumingin si Terence si Chester ay nagtutulak ng kariton sa bawat kamay, at mabuti na lang na siya ay isang practitioner normal na mga tao ay hindi man lang makakapagtulak ng kariton. Hindi niya alam kung paano nakaakyat doon si Cheryl at ang mga babae, ngunit mayroon ng maliit na bundok ng mga gamit sa cart. Trip lang naman. Kailangan ba masyado kang exaggerated? Magbayad na tayo. Walang magawang sabi ni Terence. Magnanakaw. May magnanakaw. Nang magbabayad na si Terence at ang iba pa, itinuro ni Yasi ang isang buntis na babae sa hindi kalayuan. Siya ay isang magnanakaw. Nagnakaw siya ng 2 bote ng red wine. Kumunat ang noo ni Terence. Ayaw niyang masangkot sa ganitong bagay. Ang mga security guard na ang bahala dito. Si Akira ay isang magnanakaw din. Baka may something ang buntis na hindi niya masabi sa kanya. Si Terence ay hindi gustong mag-abala sa ganitong uri ng bagay. Gayunpaman, ang sigaw ni Yasi ay nagpulala ng mga bagay. Lumingon ang lahat ng mga customer sa paligid upang tumingin sa direksyon na itinuro ni Yasi. Maging ang mga security guard ng supermarket ay tumakbo matapos marinig ang sigaw. Yasi, magnanakaw talaga siya. Nakita mo ba? Matuwid na tao si Cheryl, ngunit nagdalawang isip siya nang makitang buntis ang magnanakaw. Mahirap bang magnakaw ang isang buntis? Nasaan ang magnanakaw? Sino ang magnanakaw? Sa oras na ito, mabilis na tumakbo ang mga security guard sa mall at sinigawan ang mga tao. Walang sumagot, ngunit ang mga mata ng lahat ay nasa dalagang buntis na malapit sa lalagyanan ng alak. Nandito silang lahat para manood ng palabas at hindi nakitang nagnakaw ang buntis, kaya natural na wala silang sasabihin. Siya nga. Nakita kong nagnakaw siya ng 2 bote ng alak. Tinuro ni Yasi ang buntis. Kumunat ang noo ng security guard. Ang ganitong uri ng magnanakaw ng buntis ang kanilang pinakamalaking sakit sa ulo at hindi nila alam kung paano ito haharapin. Kung hindi sila nag-iingat at may nangyari, malaking bagay ito. Hindi lamang sila mawawalan ng trabaho, ngunit kailangan din nilang magbayad. Kaya naman, ang nangungunang security guard ay napakaingat at sinabi sa iba, huwag siyang umalis. Tatawag ako agad ng pulis. Gayunpaman, bago pa makapagsalita ang mga kasambahay, tumalikod na ang buntis at aalis na sana. Ma'am. Hindi ka pa makakaalis. Pwede bang hintayin mo ang pulis na dumating at harapin ito? Pinigilan ng isa sa mga security guard ang buntis at maingat na sinabi. Bakit hindi mo ako papayagang umalis? Bakit? Dahil lang sa tinawag niya akong magnanakaw. Nagalit ang buntis at tinuro si Yasi, tapos sasabihin kong magnanakaw siya. Maliit na bag lang ang dala ko. Saan ako magnanakaw? Ito. Ang security guard ay hindi nakaimik at hindi alam ang gagawin. Ayo, ang sakit ng tiyan ko. Biglang tinakpan ng buntis ang kanyang tiyan at sinabing, ganito ba ang pakikitungo mo sa isang buntis? Pupunta ako sa ospital, lumipat ka. Ito. Walang magawa ang security guard na tumingin sa security guard captain. Ang pinuno ng seguridad ay tumingin kay Yasi, problemado. Kung talagang may nawala sila sa supermarket at pinabayaan niya ang sospek, siguradong sisisihin siya ng amo. Pero kung hindi niya siya pinakawalan ngayon, masama kung may nangyari. Bukod dito, ang mga presyo ng mga sikat na alak sa stand sa likod niya ay lahat sa 10,000. Kung ninakaw niya talaga, hindi rin niya kakayanin. Siya ay buntis. Ngunit siya ay buntis ng 2 bote ng alak. Tinuro ni Yasi ang buntis. Paf! Halos tumawa ang lahat nang marinig nila ang mga salita ni Yasi. So itong buntis na babae ay peke ito, itinatago ang alak sa kanyang tiyan. No wonder she said so confidently that she only have a small kun bag and nothing else. Kaya ito ang dahilan. Ma'am, pwede mo bang buksan ang damit mo at tingnan mo? Huminahon ng security captain matapos marinig ang sinabi ni Yasi.
Ang mga tao ay karaniwang hindi gumagawa ng ganoong pangako kung hindi sila sigurado. Ang sakit ng tiyan ko. Sobrang sakit. Biglang napahiga ang buntis at tinakpan ng dalawang kamay ang tiyan, saka sumigaw. Honey, anong problema? Sa oras na ito, isang lalaki na may peklat ng kutsilyo sa kanyang mukha ang tumakbo mula sa karamihan. Tinulak niya ang security captain palayo at niyakap ang buntis na nakahandusay sa lupa. Sinigawan niya ang security captain, kailangan ipadala agad sa ospital ang asawa ko. Ihahabol ko ang iyong supermarket. Kapag may nangyari sa asawa ko, kakasuhan kita ng murder. Hindi inaasahan ng pinuno ng seguridad na darating ang asawa ng isang buntis at magsasabi ng mga masasakit na salita, kaya medyo nag-alinlangan siya. Hindi isang madaling trabaho para sa kanya ang malagay sa masamang liwanag sa pagitan ng amo at ng customer, kaya nang marinig niya ang mga salita ng lalaki, siya ay medyo nag-alinlangan. 1739. Kumunat ang noo ni Terence. Ayaw na niyang mag-aksaya pa ng oras dito kaya dali-dali siyang naglakad papunta sa buntis at itinaas ang laylayan ng damit nito. Mabilis siyang naglabas ng isang malaking bag at tumalsik ang tiyan ng buntis. Nang buksan niya ang malaking bag, puno ito ng mga sikat na sigarilyo at alak na nagkakahalaga ng daan-daang libo. Si Terence ay isang doktor, natural, madali niyang malaman kung buntis ang babae o hindi. Dahil nakumpirma na hindi siya, hindi niya kailangang i-spoil siya. So peke pala. May bukol talaga sa tiyan niya. Sabi ng nakapaligid na tao bilang realization. Tama, ang babaeng ito ay talagang buntis sa mga sikat na sigarilyo at alak. Ito ay talagang kamangha-manghang. Kung sino ang makahanap ng ganoong asawa ay yayaman. Tumawa ang isa pang miyembro ng karamihan at sinabi. Pakiusap, sumama ka sa amin sa security room. Nang makita ito ng pinuno ng seguridad, hindi na siya natakot. Kahit peke ang buntis na ito, walang problema. Gayunpaman, habang nagkakagulo ang lahat, nawala ang lalaking nag-aangking asawa ng buntis. Nang gusto nga niya yawahan ng pinuno ng seguridad ang lalaki sa silid ng seguridad, napagtanto niyang umalis na ang lalaki. Nakita ni Terence ang lalaki na umalis, ngunit hindi niya ito pinigilan. Sapat na ang ginawa niya. Nagbayad ang grupo ng bill at pumunta sa parking lot. Nilagay nila sa kanilang mga sasakyan ang mga binili nila. Saktong pagsara nila ng pinto ng sasakyan, pinalibutan sila ng maraming tao. Dahil open air ang parking lot, walang surveillance camera, kaya parang walang prinsipyo ang mga taong ito. Kayong mga lalaki, gumawa kayo ng mabuti at gusto ninyong umalis ngayon. Sa mga taong ito, ang pinuno ay ang lalaking nag-aangkin na asawa ng buntis. Sa likod niya ay may dalawang matipunong lalaki na hindi mukhang mabuting tao. Sa mga tuntunin ng bilang, ang panig ni Terence ay mayroong 2 lalaki at 3 babae kabuo ang 5 tao. Tila siya ang may kalamangan, ngunit sa katunayan, ang panig ni Scarface ay may 2 malalakas na lalaki. Sa laki ng katawan, mas nalamangan niya sina Terence at Chester. May bonus pa kung hindi tayo aalis. Tanong ni Terence. Bonus? Nananaginip ka ba? Sinira mo ang good time ko at gusto mo pa ng bonus. Malamig na tumawa si Scarface at tumigil sa pagbibiro kay Terence, isang Land Rover Discovery 4 at isang Audi S5. Not bad? Medyo mayaman ka, ha? Ngayon, nawalan ako ng higit sa 100,000 yuan, at nahihirapan din ang asawa ko. Hindi ba dapat bigyan mo ako ng kabayaran? Nagpanggap na buntis ang asawa mo at may ninakaw, at gusto mo pa ng kabayaran. Bakit ang tanga mo? Shield bro? Huwag mo na lang siyang pansinin, uwi na tayo. Sabi ni Yasi. Tama ka, Tara na. Nagkibit balikat si Terence at papasok na sana sa kotse. Anak, sa tingin mo ba ginugulo kita? Sumakay ka sa kotse. Sinasabi ko sa iyo, iniingatan ko ang kotse. Sa bagay ngayon, kung hindi ka kukuha ng 20. Hindi, 500,000, huwag mo nang isipin na ibalik ang sasakyan. Habang nagsasalita si Scarface, tiningnan niya ang isang matipunong lalaki sa tabi niya. Ipakita sa kanila kung ano ang galing mo. Oo.
Sagot ng isa sa mga lalaki at tumawa. Kumuha siya ng ledrilyo mula sa likuran at sinabing, "Bata, sa palagay ko ay napakaliit mo ng karanasan sa lipunan at hindi mo alam kung gaano kataas ang langit." Habang nagsasalita siya, hinawakan niya ang laryo sa kaliwang kamay at sinuntok ito ng kanang kamao. Sa isang malakas na putok, nabasag ang laryo. "Brat, bago ka umalis, isipin mo. Mas matigas ba ang ulo mo o mas matigas ang ledrilyo?" Ang matipunong lalaking nakabasag ng laryo ay tinapik ang alikabok sa kanyang mga kamay at mayabang na sinabi. "Shield bro? Street performer ba tong lalaking to? Bakit parang mga bumabasag ng bato sa dibdib?" Natatarantang tanong ni Yasi. "Mukhang ganoon. Kung hindi, sino ang maglalabas ng laryo ng walang dahilan?" Sabi ni Terence sabay tango. "Naku, bibigyan kita ng $10. Matagal ka nang nagsisikap, nagpe-perform." Sabi ni Yasi habang naglalabas ng $10 sa kanyang bulsa para ibigay sa lalaki. "Sa palagay ko hindi mo alam ang kalawakan ng langit at lupa, hindi ba?" Ang pangit ng mukha ng lalaki matapos marinig ang sinabi ni Yasi. Siya nga ay mula sa pugilist na mundo, at tama si Yasi. Hindi niya napigilan ang mukha. "Chester, sabihin sa kanya kung kaninong kamao ang mas matigas." Utos ni Terence habang nakatingin kay Chester. "Sige, boss." Hindi na kinaya ni Chester, ngunit hindi siya nang ahas na gumawa ng anuman nang walang pahintulot ni Terence. Ngayong nagsalita na si Terence, tumalon siya kaagad at naglakad papunta sa triangular cone sa tabi ng parking lot. Itinaas niya ang kanyang kamao at binasag iyon, agad na ginawang flat metal plate ang solidong triangular cone. Pagkatapos noon, pinagpag ni Chester ang alikabok sa kanyang mga kamay. "Stupid si *NT, trying to act cool in front of my boss. Una, dapat mong timbangin kung alin ang mas matigas, ang iyong ulo o ang bakal na ito." Ga! Napatulala ang matipunong lalaki at ang lalaking may peklat sa mukha. Hindi nila akalain na makakaharap nila ang isang mahigpit na kalaban ngayon. Sa kanyang tagiliran, siya ay sumusuntok lamang ng isang laryo, habang ang bakal ng kabilang panig ay maaaring basagin sa isang bakal na plato. Ito ay malinaw sa isang sulyap kung alin ang mas mahusay. Kung ayaw mong mamatay, magwala ka. Ano ba ito? Napa-M si Chester at bumalik sa tabi ni Terence. "Let's go?" sabi niya. Hindi na nag-abala pa si Terence sa Scarface at sumakay sa Land Rover, habang si Chester naman ay sumakay sa Audi S5 ni Cheryl. Sumakay lahat sina Josephine, Cheryl, at Yasi sa kotse ni Terence. Umalis ang dalawang sasakyan sa harap ni Scarface, naiwan siyang nakatitig sa discus na hindi makapaniwala. "Scarborough? This looks real." Itong bakal na bloke ay talagang nabasag sa isang discus. Ang matipunong lalaki ay tumingin sa discus sa lupa at sinabi sa katakutin. "Kalokohan, syempre alam kong totoo." "Hindi totoo. Sa tingin mo kaya ko silang palayain?" Galit na sabi ni Scarface. "Kung gayon, ano ang dapat nating gawin ngayon?" Maingat na tanong ng matipunong lalaki. "Damn, hindi maganda ang simula. Bumalik tayo at mag-isip ng paraan para makapagpaliwanag kay Kuya De." Pinalabas tayo ni Kuya De para kumuha ng pera. Hindi natin nakuha ang pera, pero nahuli tayo sa supermarket. May nananakot sa atin. Malungkot na sabi ni Scarface. Hindi inisip ni Terence ang maliit na pangyayaring ito. Pagkabalik sa Villa, naging abala ang lahat, nag-iimpake ng mga pinamili at ilang pang-araw-araw na pangangailangan. Karamihan sa kanila ay mauunang ibalik, at iilan lamang ang dinala sa kanila sa kanilang mga sasakyan. Kinaumagahan, pagkatapos may padala ng lahat ang kanilang mga gamit, nagsimula na silang magmaneho. Gusto sana niyang maghanap ng mga tourist spot sa daan, ngunit si Josephine at ang iba pa ay tila gustong makapunta sa nayon ng mas mabilis. Hindi sila interesado sa mga tourist spot, kaya nagpa siya si Terence na gawin ang pinakamaikling ruta at dumiretso sa nayon. Kung gusto mo ang gawaing ito, maaari kang pumunta upang bumoto para sa rekomendasyon at buwan ng mga boto. Ang iyong suporta ay ang aking pinakamalaking pagganyak. 1740
Sa parehong araw na umalis si Terence, dalawang hindi inanyayahang bisita ang dumating sa bahay Kang. Nalilitong tumingin si Guillermo sa dalawang estranghero sa harap ng kanyang bahay. Hindi niya alam kung sino sila, ngunit mukhang pambihira, kaya hindi naglakas loob si Guillermo na maging mabagal. Maaari akong magtanong. Bakit pumunta kayong dalawa sa bahay Kang? Galing ka sa bahay Kang? Tanong ng isa sa dalawa, na mukhang tagasunod, kay Guillermo. Oo, ako ang panganay na anak ng bahay Kang, Guillermo Kang. Maaari ko bang malaman kung sino kayong dalawa? Nag-aalangan na tanong ni Guillermo Kang. This is the young master of the hidden house, you, Sebastian. Bakit hindi mo buksan ang gitnang pinto at hayaang lumabas ang master ng pamilya Kang para salubungin ka? Ang tagasunod ay tumingin kay Guillermo na mayabang. Ah, hidden house mo. Napatulala si Guillermo sa pangalan, ang mga karaniwang maharlikang bahay ay hindi na niya maabot, at ang mga nakatagong bahay ay parang langit. Narinig na niya ang mga pangalan ng mga nakatagong bahay, ngunit hindi niya kailanman nakilala ang mga ito. Hindi alam ni Guillermo ang gagawin ng may bumisita na tagong bahay. Gayunpaman, alam niya na ang mga nakatagong bahay ay isang mataas at makapangyarihang pag-iral upang tahanan ni Kang. Pangatlo sa kanan, huwag masyadong direktang. Maaaring isang tagong bahay tayo, ngunit nandoon ang ulo ng pamilya Kang. Hindi na niya kailangan na lumabas at I welcome tayo. Sebastian said, waving his hand. Nandito ang Hidden You family para makipagtulungan sa pamilya Kang para hindi sila masyadong maglagay ng pedestal. Paano natin gagawin iyon? Galing kayong dalawa sa tagong bahay, may magbubukas ako ng pinto at papalabas si tatay para salubungin ang dalawang bisita. Alam ni Guillermo na magalang lang si Sebastian, kaya hindi siya nang ahas na maging mabagal. Mabilis niyang tinawag ang mga katulong para buksan ang pinto at tinawag si Miracle Dr. Kang. Hindi rin naging madali si Miracle Dr. Kang nitong mga ilang araw. Hindi na nila kayang ipaglaban ang titulo ng Noble House, at hindi lang iyon, ganap silang hindi kasama sa saklaw ng impluwensya ng mga marangal na bahay. Sa teritoryo ng Practitioners Association, na pinangungunahan ni Terence, ang negosyo ng bahay Kang ay magiging napakahirap. Gusto sana niyang makatrabaho ang bahay na si Xiao at ang Hidden House Spy, ngunit hindi niya alam kung magiging interesado sila sa bahay ni Kang. Naproblema si Miracle Dr. Kang nang tumunog ang kanyang telepono. Hello! Nawala sa kanyang pagkatulala si Miracle Dr. Kang at mabilis na kinuha ang kanyang telepono. Ito ang kanyang personal na numero, at tanging ang bahay na si Xiao at ang kanyang sariling pamilya ang nakakaalam nito. Sobrang pinahahalagahan niya ito. Pare, ako, ito, Guillermo. Sabi ni Guillermo. Guillermo, bakit wala kang sinabi? Anong silbi nang tumawag ka sa bahay? Natarante si Miracle Dr. Kang. Pare, may dalawang kilalang panauhin sa bahay. Mangyaring dalhin ang iyong kapatid at ang nakababatang henerasyon upang salubungin sila. Mabilis na sabi ni Guillermo. Sebastian, ikaw ay magalang, ngunit kailangan niya. Anong klaseng mahalagang panauhin ang kailangan niyang I welcome ko? Hindi kaya ang dalawang magkapatid na Xiao? Huminto si Miracle Dr. Kang ang magkapatid na Xiao ay mula sa nakababatang henerasyon, ngunit gaano man kababa ang bahay ni Xiao, nasa kanila pa rin ang suporta ng Hidden House Spy. Si House Kang, sa kabilang banda, ay wala. Nandito na ang young master ng Hidden You family. Sabi ni Guillermo. Ano? Ang nakatagong bahay ng kanan. Ang milagrong doktor na si Kang ay tumalon mula sa kanyang upuan, hindi niya inaasahan ang isang nakatagong noble house na pupunta sa bahay ni Kang. Nagmamadaling sabi niya, sige, hintayin mo ako. Pupunta ako dyan. Mabilis na natagpuan ni Miracle Dr. Kang sina Quipo, Hal Ilong, at Harry, at pumunta sila sa front door. Gaya ng inaasahan, may nakita silang dalawang tao na may pambihirang aura na nakikipag-usap kay Guillermo. Mga pinarangalan na panauhin, ako ang pinuno ng bahay Kang, Kang Lekay. Mangyaring maupo. Laking respeto ni Miracle Dr. Kang nang mabalitaan niyang galing ang dalawa sa isang tagong bahay. Bahala ka, matandang ulo Kang. Kami, ang nakatagong bahay mo, ay nasa larangan din ng medisina sa gitna ng mga nakatagong maharlikang bahay.
Nasa iisang larangan kami. Elder Kang, pakiusap. Nakangiting sabi ni Sebastian. Haha, compared to you guys, small group lang tayo. Paano tayo mako-consider na nag-aaral ng medicine? Narinig ni Miracle Doctor Kang ang kabaitan sa mga salita ni Sebastian na tuwa siya. Mukhang maganda ang napuntahan mong hidden house. Naglakad ang grupo sa sala ng bahay ni Kang. Ipinakilala ka ng pangatlo sa kanan kay Sebastian kay Miracle Doctor Kang na labis na nasa sabik. Kaya ito ang young master ng Yu family, pasensya na. Nabalitaan ko na ang bahay na iyon ay isang medical noble house. Malaking karangalan naming maging panauhin sa bahay Kang. Matandang patriarch Kang, pumunta kami dito ngayon para sa isang bagay. Sebastian waved his hand and said, "You don't have to be so polite. Nandito din kami para humingi ng advice." Young master, tama, masyado kang seryoso. Kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Na-flatter si Miracle Doctor Kang sa tono ni Sebastian. Ganito kami, the Hidden House you, have a good relationship with the Hidden House Pai. Nabalitaan namin sa kanya na ang bahay ni Kang ay nagre-research ng recipe para sa tabletang pampahaba ng buhay. Pwede ko bang itanong kung may progress na? Tanong ni Sebastian. Longevity pill. Napapikit si Miracle Doctor Kang naiintindihan niya kung bakit ka nandito. Nandito sila para sa recipe para sa longevity pill. Hindi nakakagulat na sila ay napakagalang. Gayunpaman, alam ng Miracle Doctor na si Kang na hindi siya basta-basta makapagsasabi ng kahit ano sa harap ng hidden house. Sinabi niya ang totoo iyon, ngunit ang recipe. Hindi namin ito sinasaliksik, ninanakaw namin ito. Stolen. Anong ibig mong sabihin? Bahagyang natigilan si Sebastian. Sigurado akong young master alam mo ang nangyari sa auction ng House York. Tanong ni Miracle Doctor Kang. Auction. Anong auction? Hindi masyadong naintindihan ni Sebastian ang sinasabi ng Miracle Doctor Kang. Nagulat si Miracle Doctor Kang sa sagot ni Sebastian. Sa nakikita niya, ang hidden house na hindi mo alam sa auction ni House York. Sa katunayan, ang hidden house na hindi mo pa napagtutuunan ng pansin ang mga common noble houses, at ang siyam na noble house ng Commonwealth ay walang koneksyon sa hidden houses. Maliban sa hidden house York at sa common house na si York, kahit na si House Shao ay nakipag-ugnayan lamang sa bahay Pai kamakailan. Kaya normal lang sa hidden house na hindi mo pinapansin ang subasta ng common noble house. Ganito. Nakita ni Miracle Doctor Kang na wala talagang alam si Sebastian kaya wala siyang tinatago. Sinabi niya sa iyo ang lahat tungkol sa longevity pill na ginawa ni Martin Larkins. So sinasabi mo na magnanakaw ka ng recipe ni Martin. Sumimangot ka naman, Sebastian. Mukhang mali ang nahanap niyang kasama. Dapat ay direktang pumunta siya kay Martin Larkins. Kaya dalisay kaya malandi prequel, sa loob nito ay ang kasaysayan ng Terence's Jade. Kung gusto mo ang gawaing ito, maaari kang pumunta upang bumoto para sa rekomendasyon at buwan ng mga boto. Ang iyong suporta ay ang aking pinakamalaking pagganyak. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.